Nagising ako sa ingay. Akala ko dumating si asawa. Sinilip ko sa likod bahay kasi akala ko baka may tao sa sa may terrace. Ayun no, may mga pala, mga tao. Yung mga mamumutol. Mamumutol na ng branches ng mga kahoy. Kasi na siya, umaapaw na. Nagising ako, tulog na tulog pa ako. Akala ko dumating si asawa tsaka si anak. Yung pala yung mga workers, pinuputol nila yung mga branches ng punong kahoy sa likod bahay. April 25 ngayon, 9:22 a.m. Tapos, ngayon ang pasok ko ay 5:30 to 9:30. Sobrang maaga pa kaya hindi ako bumababa. Tinatamad ako bumaba. Maaga pa naman. Tapos bukas ay day off ko. Kaya pupunta ako ng Kilabianan after work. At nagtataka ako bakit parang lumalaki yung eye bag ko. Eye bags. Kasi dalawa siya. Hindi ko alam. Natutulog naman ako. Dala ba ito ng nagkakaedad? Ganun ba? Ano kaya magandang dyan? Kasi alam ko may mga pwedeng ipahid-pahid dyan eh. Baka naman matanggal-tanggal ng konti. Tsaka hindi na ako mabalik sa pagtulog kasi nga ang ingay sa labas. Naririnig ko yung mga lagabog, yung mga kahoy. Magmamarites sana ako sa mga nagtatrabaho sa likod bahay. Yan, hindi ko maintindihan ang pinag-uusapan nila. Kasi sila, mga Mexican. Magkukwento na lang ako tungkol sa trabaho. Kahapon, yung isang kasamahan ko sa department kasi by department yung sa department store, 'di ba? Kunyari dun ko sa mga pambabae, panlalaki. Yung isa doon, matagal na siya. Sabi niya, "Thank you daw kasi tumutulong ako." Sabi ko, "Ha? Ba't naman magpapasalamat ka? Trabaho 'yun, 'di ba?" Parang iba-iba kasi dito kasi sa atin sa Pinas, 'di ba? Walang ganyan. Dito nagte-thank you sila kapag parang naano sila mag-utos kahit na parang may karapan sila mag-utos kasi medyo may position sila, ganun. Nagte-thank you sila kahit yung mga supervisor, yung mga store manager, nagte-thank you sila kapag may inuutos sila. Pero hindi naman utos na yung talagang kunin mo yung ganito, kunin mo yung ganyan. Ang sasabihin lang nila yung parang if you want, you can do these things or this or that. Araw nabibikol ko na. Ganun sila. Hindi sila yung direct na nag-uutos. Parang nakikiusap sila. Ganun. Kahit na alam mo naman na trabaho mo yun. Kaya susundin mo kahit na ano pang sabihin nila. Na yung trabaho talaga, di ba? Tapos kapag uuwi nga, syempre magpapaalam pa, di ba? Magte-thank you pa sila. Thank you for helping. Mga ganun. Di ba parang iba rin. Na-appreciate nila yung ginagawa mo kahit na alam mo naman na nag-apply ka para talaga doon sa trabaho na yun. Tapos kapag may nagtatanong sa akin, do you like your job, your work? Sabi ko, yeah. Sabi ko, it's better than staying at home. Like, diba, katulad ng mga nakaraan na nasa bahay lang ako. At saka hindi ko siya maikukumpara sa ibang trabaho. Kasi ito yung first time na trabaho ko dito. Kaya sabi ko, okay lang. Kasi sila iba-iba yung mga naging trabaho, diba? At saka ang isa pang gusto ko dito sa trabaho ko, malapit lang dito sa bahay, mga 10 minutes, pinakamatagal na yun bago ako makarating doon. Tapos, yung isang katrabaho ko, inaaya ako na mag-apply doon sa in-applyan din niya. Ay, tinanong ko kung saan, tapos tinanong ko sa Google, sobrang malayo, mga 30 minutes yung biyahe, simula dito sa bahay, papunta doon. Tapos sinabi ko naman kay asawa, tapos yung tinignan niya, may ilang oras yung biyahe, tapos sabi niya, kung pareho lang yung sweldo, bakit ka lilipat pa doon? Mas malayo, di ba, yung gas. Siyempre, yung pagbiyahe mo, kung traffic pa, maaga ka dapat aalis. Yun nga, yung parang kinukumpara mo yung mga bagay-bagay, hindi yung gusto mo lang kasi ganito, ganyan. Kasi dapat isipin mo rin yung mga pagbiyahe mo, kung yung sweldo ay pareho lang, kung medyo mataas ng konti. Ganun pa rin kasi yung gas na gagamitin mo pagbiyahe. Tapos, hindi ko pa alam kung anong mga beneficiary ba tawag doon. Kasi dito sa trabaho ko meron din naman. Kaya sabi niya, bakit ka pa lilipat kung okay ka naman, di ba? Yung sarili mo mismo, kung gusto mo yung ginagawa mo, bakit ka palilipat? Tapos yung nag-aaya sa akin, parang siya, bahay ng mga oldies, mga adults. Ang sabi niya, parang ang magiging trabaho daw, parang siya laundry. Yung sa washing machine naman, di ba? Ito naman yung mano-mano dito. Tapos, ang sabi ni asawa, baka magbubuhat ng mga mabibigat, ganyan. Tapos baka hindi lang yun ang trabahong sa'yo. Dito sa trabaho ko ngayon, sa department store, hindi naman nagbubuhat.
nag-aano lang ako ng mga damit, yung sa fitting room, ibabalik sa mga dapat kalagyan. Tapos minsan merchandise, restocking, mga ganyan sa ano. Ayoko lang talaga ng cashier. Tapos, ayun, inisip ko rin na, oo, tama nga. Kasi ano pa ba? At saka maraming mga new employees ngayon. Kasi yung mga dati, mga employees, hindi ko na sila napagkikita. Hindi ko alam kung nag-resign or wala na silang schedule. Kasi dito, kapag ka medyo siguro nakikita nilang pa bagal-bagal ka, hindi ka nila bibigyan ng schedule. Parang, kasi ganito dito pagka part-timer, schedule ka nila sa kahit na anong oras. Pero, bago ka mag-apply, tatanungin nila kung anong oras ka pwedeng magtrabaho. Kasi ako, sabi ko, open ang time ko. Anytime, pwede nila akong schedule. Tapos yung iba, kaya hindi sila ini-schedule ng kahit na anong oras. Kasi sinabi nila hindi sila pwede sa ganitong araw, ganitong oras. Yung iba kasi may mga anak na sinusundo sa school. Yung iba, 2 trabaho. Kaya nakaschedule lang sila kung kailan sila dapat papasok. Tapos yung isa naman na nakausap ko, sabi niya, kinausap daw niya yung office. Ang sabi, hindi siya pwede magtrabaho ng mas matagal pa sa 5 hours. Kasi daw sumasakit yung likod niya. Tapos, ayun, syempre, imbes na bigyan ka ng maraming oras, babawasan ka. Or worst, once a week lang ibibigay sa'yo na schedule. Tapos yun nga, sabi niya, sa next week daw, 1 araw lang yung pasok niya. Kasi nga nagsabi siya na sumasakit yung likod niya. Kasi dito, kapag nagsabi ka na may mga sumasakit-sakit sa'yo, syempre, babawasan na yung trabaho mo kasi ayaw nila na maging rason yung trabaho na maging worst yung sakit mo, diba? Kaya ayun. Hindi ko alam kung totoo na sumasakit yung likod niya or baka ayaw niya lang. Bata pa siya. Tapos ito pa. marami akong marites. Tapos yung isa, kinausap siya ng office. Sabi sa kanya, kung gusto niyang sa cashier. Tapos, ang sabi niya, ayaw rin niya na maging cashier. Kasi, hindi na basta-basta yung pagka-cashier dito eh. Kasi maraming pinipindot-pindot, yung mga coupon-coupon. Minsan yung customer sobrang mataray. Yung parang mapapaano ka. Tapos yun sabi niya, ang sabi daw niya sa office, ayaw niya. Tapos, ang sabi daw dun sa office ng store manager, okay, if you don't want being a cashier, ito na yung last day mo. So, binigyan na siya ng last day. Kaya yun, alam ko kung bakit siya nag-disappear. Yung isa na yun. And then, yung isa naman, nagtanong siya sa akin. Sabi niya, kung may schedule daw ako sa next week. Sabi ko, oo, meron na. Tapos sabi niya, bakit ako wala? Hindi ko alam kung bakit. Sabi niya, ayaw na ba nila sa akin? Sabi niya ganun. Wala naman kaming masabi. Dalawa kaming tinanongin niya. Kasi, mali ba namin, di ba? Ayun na, hindi ko na rin siya nakikita. Hindi ko alam kung bakit hindi nila binigyan ng schedule yun. May mga rason din sila. Hindi namin alam. At ito na ang last. Nagkaroon pala ako ng penalty sa trabaho. Nakagawa ako ng kasalanan. Pero hindi naman yung nagnakaw, no. Tinawag nila ako sa office ng beses. Kinausap ko dun sa isang kwarto, sinarado. Pero hindi ako kinakabahan kasi wala naman akong ginawang masama. Alam ko sa sarili ko. Tapos yun, naupo ako. Yung pala, yung isang beses na hindi ako nakapag clock in ng tama sa oras. Kasi, after 4 hours, dapat mag-aano ka na ng break time, yung lunch break, yung 30 minutes. Yung mga panahon na yun ay hindi ko man naman alam, akala ko okay lang. Dapat, before 5 hours na nagtrabaho ka, dapat nakapag-lunch break ka na. Kasi, yun ang rules dito sa California. Ayun, may naman sila, 3 beses. After ng 3, tsugi ka na sa trabaho. Kapag nilabag mo yung rules na yun. Kaya ngayon, lagi kong tinitingnan yung oras. Na, okay lang naman na kunyari, pumasok ka ng 10, 11, 12, 1, 2. Dapat mga 2 or 2:30, mag-take ka na ng break, ng lunch break. Para pasok ka pa sa banga, ganoon. Ayun, sabi niya, huwag mo nang ulitin yan. Sabi ko, okay. Siyempre, matututo tayo sa mga ganyang mga mali-mali, diba? Kaya yun. Pero kung gusto mo magpasaway, pwede mo namang gawin. Ang ganda lang chika ko kasi pupunta na ako sa baba at nagre-ready na ako ng aking kakainin. At saka maliligo pala ako. Diyos ko po, ano ba yan? Nangigitata na ako. Charot. Sige na, bye!